So, eto, punta na tayo rito. I-discuss natin to, ha. So, sinungaling ba yung presidente? Talaga bang mas dapat paniwalaan si Roque? Totoo ba? Guys, tandaan natin, ha. Si Harry Roque, isa sa mga promotor nung video ni PBBM na kung saan sumisingot daw, nag-a-addict yung ating mahal na Pangulo. Hindi kayang panindigan, kaya ayun, lumarga. After that, hindi na nakauwi ang walang iya. Diba? Sinungaling ba si PBBM o naglalaro lang ng invisible source? Ma'am Meshang, shout out. Biruin mo, no? Ano ba sabi ni Ma'am Meshang? Biruin mo, no? Si PBBM pa daw yung sinungaling. Banat boy, si Marley Kahitad, future wife mo yan. Ay, future wife mo ba yan? Sorry naman. So, may isang matinding banggaan na naman ng naratibo ngayon eh. Biruin mo, binabangga yung naratibo ng presidente. ng isang fake news peddler na kesyo, nagmamakaawa pa eh. No, nangihingi ng simpatya sa mga ka-DDS niya. Na kesyo, sana ang pinagsinungaling nyo na lang, patuloy nyo pinagsinungaling si Claire na lang daw, si Atty. Claire. Hindi ko inaasahan na magsisinungaling yung Pangulong. Leche. Oh. Yung presidente, 2 beses na nag-anunsyo. Diba, yung una sinabi, si Nadakep. Nung sumunod, patuloy pa rin na nasa kustodiya ng Czech Republic, si Saldico. Yung isa naman, na dating opisyal ng gobyerno, nagsasabi, fake news daw yun. Ang tanong, kanino ka maniniwala? Sa opisyal na nagpahayag? O sa kwentong walang resibo, pangkupal? Tandaan nyo ha, si PBBM, siya ay nag-anunsyo na detain si Saldico sa Czech Republic. Tapos may follow-up pa yun. Samantalang si Harry Roque, ano sabi ni Harry? Fake news daw. Nakausap niya pa raw si Saldico. Wah, talaga? Oy, Boss Denza Ball. Charot, Boss Denza Ball. Talaga nakausap mo? Sana pinarinig mo sa amin. Sana may prueba ka. Sana pinag-post mo sa Facebook. Hi, Roque. Nice talk. Kaso hanggat walang ganon, di kami maniniwala sa'yo. Bakla kang hayop ka eh. Hindi naman dahil sa pagiging bakla. Oo. Si Saldico, diba? Siyempre, siya ngayon yung central figure. Pero walang direct public confirmation na malinaw. Diba? Kasi, nagsalita si shoutout naman sa mga tagan Forbes Park. O yan, shoutout sa Forbes Park. Sabi ng tangang si Happy Farmhouse. Meron, pakita nga natin, nagsalita si Peruin mo, mas maniniwala ka pa ba? Para makita nyo ha. Secretary Mga kapuso, bago sa saksi, arestado na si 5 days ago to. Hindi. Sino ba yung nagsalita? Sino ba yung sekretary kanina? Nangyari po! Nawala!
napanood ko kay Coach Jarrett eh. wait lang. Hindi, sige, tuloy muna natin yung discussion. Para at least tuloy-tuloy lang tayo, spontaneous. Then, after I feel like talagang dapat ipakita, saka na lang natin ipakita. Okay? So, yan yung sitwasyon ngayon. Diba, marami natutuwa na dahil si Saldico nadakip na, marami rin kinakabahan. Alam nyo, actually, kapanapanabik nga ngayon eh. No? Kasi, ako, alam nyo naman ako, loyalista ako eh. Diba? Pero, makabagong loyalista kasi tayo. Siyempre, ang immune lang sa akin, si PBBM lang. The rest, inang-ina nyo. Pwede nating banatan. Pag tingin natin kabanat-banat, Boss Desert Spring, babanat tayo, di ba? Eh, kagaya niyan, the likes of Ombudsman Boying, binabanatan natin. Kasi, ang daming pangako, ang daming pa-presscon. The likes of John Vic Remulla, di ba? Yung mga kabinete. Kahit si Secretary Vince Dizon, nababanatan natin. Pagka nakita natin, medyo mabagal. Di ba, Tita Rebex? Kasi ganun tayo. Eh, wala akong kaba. Di ba? Kung mapunta yung investigasyon kay Speaker Martin, wala akong kaba. Kung kailangan ko siyang banatan, mabanatan. Pag napunta kay Boying Remulla, wala rin akong pake. Pag napunta kay Chis Escudero, lalong wala akong pake. Pag napunta kay PBBM, patay tayo dyan. Hindi, most probably, hindi ako babanat kay PBBM. Baka tumigil na ako mag-vlog. Mag-aartista na lang ako! Hindi, pero ako talaga, I'm open to any possible outcome na maging investigasyon. Di ba, Boss Tatu? Dati DDS gustong pabalikin si Saldico at pagbayarin daw sa flood corruption, flood control project. Ngayon, naulin si Saldico, DDS. Ayaw pa uwi nga daw. DDS! Hindi, yun ang problema. Di ba? Sabi nila, dun sa maleta, nung nag-report si Saldico ng video, naniniwala sila kay Saldico. Di ba? Nung sinabi ni Saldico, ang nagdakaw ng pera, si Sara Duterte. Ayaw niyo maniwala. Selective lang kayo, ganon? Oh. Ako kasi, driven ako ng prinsipyo ko. At least, yan yung sinasabi ko, yan din yung pinangahawakan ko. Hindi lang hanggat kaya, pag mali na at sumalungat na yung prinsipyo ko, o yung pinangahawakan kong tama, ngayong araw na to naging mali, walang problema, bitawan ko yung akala kong tama. At tratuhin ko na ulit yun na mali. If I have to ask or to give apology, wala rin problema sa akin. Pero kung ano yung tingin kong tama ngayon, paglalaban natin yun until proven na mali pala. Di ba? Hindi naman tayo mga utak-luga eh. DDS! Utak-luga! DDS lang, diba? Very yung opinion ko, always unpopular. Eh kasi ako, wala akong ihimurin na puwet. Di ba? Mambengay. Wala akong hindi ko himurin puwet ni Speaker Martin, hindi ko himurin puwet ni Larry Remulla. Pag nagkamali rin si PBBM, tapos may resibo, hindi ko himurin puwet ni Speaker Martin. Ay, ni PBBM. Pero lalong-lalo na
ni isa sa mga digong sa mga Duterte. Mambiji Bajola, shout out. Biruin mo, no? Yung strategy ni Harry Roque, invisible yung source, parang si Magalong. Isa pa yan, si Magalong. Wala akong Magalong. Nahihimurin ng puwit. Kagaya ni Kabayo. Kaya, dito sa atin, masarap lang yung banatan. Bakit? Wala tayong pinoprotektahan dito. Nakita niyo naman yung banatan natin ngayon. Magsasabi lang tayo. Oh, di ba? Oh, magsasabi lang tayo ng kung ano yung balita. Konting opinion. As a matter of fact, di pa nga opinion to eh. Analysisan lang. Ito yung classic na pattern eh. Sa mga ganitong gawain, yung ginagawa ni Roque. Kapag walang maipakitang ebidensya, papasok ang linya na may, hello, may nakausap ako eh. Ayos sa technique. Nakausap ko si ganito, si ganyan. Dahil alam nila. Alam niyo kung bakit niya sinabi yun? Ma'am Duday Dudes. Alam niyo kung bakit sinabi na nakausap niya na tawagan? Kahit yung bansa natin, yung Pilipinas, hindi sila nabigyan ng pagkakataon para kausapin si Saldico. Tumawag yung Czech Republic na kung kilala nyo ba tong taon to kasi naano namin to, walang dokumento. Ganun yung nangyari. Nasaan na ba yung history natin para mapakita ko yung... ito. Biruin mo, no? Nakausap daw nila. Pero all along, yung ating... ito, nakausap ng ano, pupunta doon sa DOJ. Oh, yan Check police sa GMA News na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero pupunta roon ang may privacy policy. Anong ginawa nila? They took advantage of that. Alam nila na wala makakapaglabas ng litrato. Ngayon, anong ginagawa lang ni Roque? They wanted to control the narrative. Na fake news si PBBM. Lahat, bombard sila. Fake news ganito, fake news ganyan. Kahit yung mainstream media is already saying na nahuli na. Wala, silang dalawa ni Maharlika para mga tanga. Then follow up pa yung ibang mga tanga rin ng mga DDS vloggers. Sabi ni Boss Chart Cab, DDS walang utak, bobo na tanga pa kasi fake news lagi pinapakain. Diba? Yun ang ano, yun yung style nila. Pinagsamantalahan na merong private chok-chak chenes. Iyak ka na, DDS, sabi niya, no? Basta, Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng pagdududa ng ilan kung naaresto nga ba talaga si dating Representative Zaldico at kahit wala raw silang hawak na litrato o dokumento, may pagtitiyak ang Department of Justice. I do confirm na doon kustodiya. So sangay ng gobyerno o sa dating parte ng gobyernong si Harry Roque na humahada ng Saba? Hindi, sorry. O dating ano na ngayon fake news peddler. Sabi yan ni Atty. Claire, ha? Talaga
Talaga, bobo mga DDS, magugulo pa, sabi ni Ma'am Elizabeth Norio. ng check Tenorio. authorities si Congressman Saldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Katunayan, babiyahe raw siya sa Czech Republic ngayong linggong ito kasama ang kinatawan ng PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Ikinakasa na raw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Pero limitado ang impormasyong naibahagi ni Justice Secretary Vida tungkol sa pagka-aresto ni Ko na naharap Ang problema dun sa ano, no? Yung mga mainstream media ngayon, hindi binabara si Roque. Pinapalabas pa yung ano ni Roque, tapos hindi... Parang pati sila, hindi sila sigurado eh. sa mga kasong katiwalian sa Pilipinas. Ni wala nga raw litrato o dokumento na magpapakita nito. May rulo kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. Boss Mark Rivera, katay na si Romualdez, paano ba yan? Si Boss Mark Rivera ba yan? Na tropa pips, yung lagi nandito? O iba? Hindi yan si Mark Rivera, no? Si Mark Rivera ba yan na tropa pips? O hindi? Ba't nagsasabing katay si ano? Baka hindi yan yun. Anyways. Okay guys syempre, eto ako, naniniwala ako kay kay Speaker Martin. Alam niyo naman yan, di ba? Supporter ako ni Speaker Martin. Hanggat wala kayong ebidensya, hanggat yung alam ko, iniisip ko tama si Speaker Martin eh. Kagaya na sinabi ko kanina. Kung ako hanggang ngayon naniniwala ako na tama pa rin si Speaker Martin, wala namang ebidensya eh. Kahit yung Blue Ribbon Committee nagsabi. Even yung DOJ before, sinabi rin. Wala silang direkta na may kukonek si Speaker Martin. Di ba? Eh ang problema, ang tawag dito, shout out Ngayon, supporter ako ni Speaker Martin. Yun doon sa mga kumakastigo kay Speaker Martin, tas wala pa naman kayo pinapakita, poking ina nyo. Wala pa kayong pinapakitang ebidensya. Tapos, ano kayo ni Speaker Martin? Binibira nyo si Speaker Martin, wala kayong ebidensya, kahit PBBM vloggers kayo. Tapos, okay lang, birahin nyo si Speaker Martin. Supporter ako ni Speaker Martin, birahin nyo si Speaker Martin kahit wala kayong ebidensya. Pero pagka tinuro nyo na yung daliri nyo sa amin na mga supporter ni Speaker Martin, tas kami gusto nyo barahin, gusto nyo rin kami tawagin bobo, tapos PBBM supporter kayo, inang-ina nyo, palag-palag kami, Brad, lalo ako. Ayan pasintabi, baka hindi mo alam na supporter ako ni Speaker Martin. Ngayon, pagka pinoint out mo, tinuro mo yung daliri, na pati yung mga supporter ni Speaker Martin, sinasabihan mo ng bobo, pukingin na mo, humanda, kaya mo ba ako? Ikaw, kaya mo ako? Kinang-ina nyo, yung grupo nyo, kaya nyo ako? Si Banat Boy, pukingin na nyo pala eh. Kaya easy lang kayo. Tirahin nyo si Speaker Martin, walang problema. Pero pag sasabihin nyo yung supporter na yung ina nyo pala eh. Gusto nyo hatiin natin to? Kinang-ina nyo, wag ako. Iba na lang. Kung gusto nyo mag-fake newsan dyan po, king ina nyo mag-fake newsan kayo, wag ako. O yan
Ngayon, wala pa akong pakialam kung di mo mapanood tong live ko. Nag-warning na ako. Ang ina, sabi ko sa inyo, wag akong maulol. At baka, ina nyo, baka magkaululan tayo lahat. Ang ina nyo, tigil-tigilan nyo ako sa laro nyo, ha? Asa na nga tayo? Ang ina nyo, ha? So wala pong dokumento, wala po picture na makakapag-confirm. Meron po kasi ganon. They would neither confirm nor deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto ito. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. Oo. But it's not confirmed Kanino if kayo it's mas a family maniniwala? member. Naku, ginagalit nyo si Bip. Inang mga yan, eh. I cannot confirm, I'm not sure. At ayaw pong mag-speculate ng impormasyon. No, ang sinasabi ko lang naman dito, pati yung DOJ, pupunta na nga rin siya ron, eh. Spin nga natin, oh. Mama nila ng puso mo ba? Oo nga, eh. Kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko. Sabi ni Vida, may komunikasyon daw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron din mga abiso. Kasi nung siya ay nakuha sa kustudiya ng Czech Republic, nagpa-abiso sa iba't ibang bansa, nagpa-abiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso. So, yun yung nangyari. Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron Yun siya yung nangyari. Hindi tayo yung kumontak nung sinabihan kaagad tayo ng Czech Republic. pananagutan sa bansa nyo, ay ipag-alam nyo sa amin. Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Kung papahintulutan ng Czech Republic, susubukan daw niyang makita ng Hindi, may personal ano si raw, Ko. eh. Meron daw silang mga private Chinese, eh. Pag nasa Prague na, hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso pero may ilang pamamaraan raw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makatutulong din daw ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. At ang aniyay Farmhouse, mamaya, sipain nyo na nga pagka makulit. Kunyari yung wala pa naman sa topic, tapos post ng kung ano, sipain nyo na. Mag-entertain tayo ng tanong ha, mamaya. Kaya lang, nafa-flood tayo ng nadidistract ako eh. Pagka wala naman sa topic yung sinasabi, tapos halata ng gugulo lang, sipain nyo na. Gumawa na lang siya ng panibagong Sabi ko na nga mag-entertain mamaya after nung topic natin. After ng discussion, pwede naman eh. gandang samahan ng Pilipinas at Czech Republic. Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito. Lalo't dapat Isa pa magandang punto dyan. Kaya daw labanan, pwedeng labanan, pero kukontrahin ng ating pamahalaan. nitong harapin ang mga kaso dito. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong Isa na rin confirmation yun. Di ba? Hanggat di pa raw sigurado. Pero, marami pa rin mga DDS na utak-luga na naniniwala kay Roque. Utak-luga, DDS tanga-tanga, DDS utak-luga, DDS tanga-tanga. Asan yung isang natin? Yan yung problema. Mas pinapaniwalaan pa rin talaga yung baklitang si Harry Roque. Ayan Biruin mo, may nakausap pa daw siya. Nakausap daw. Samantalang closest to confirmation na ayan
sinabi ng foreign minister ng Czech Republic na hanggat hindi sila maglalabas ng kaukulang detail. Oh. Yan yung problema eh. Diba? Walang, yun lang ang problema. Walang screenshot. Walang call logs. Walang kahit anong patunay. Pero ganun din si Roque. Kaya nga, alam nila eh. Alam ni Harry Roque na yan yung mangyayari. Kaya he took advantage of that. Ang meron lang si Harry Roque. Si Harry Roque meron eh. Trust me bro. Yun yung naratibo niya. At sa politika, lalo yung ganyang level, hindi sapat yung sinabi lang sa akin. Ba't buhay pa yan? Gusto nyo, katayin yun. Ako na nga. Lagyan natin jacket. Sino ba yung may accountability pagdating dyan sa pagsisabi ng kasinungalingan na yan? Sino ba mas nagsisinungaling? Sino nagsisinungaling? Yung isang panig na presidente yung nagsalita, nakausap ng Czech Republic, tapos yung 24 oras, nagkaroon din sila ng communication sa foreign minister, may ebidensya silang pinakita, may email. O si Harry Roque, nasabi niya, trust me bro, nakausap ko, tumawag. Si PBBM, official statement. May access sa intelligence at diplomatic channels. 2 times na nga nag-anunsyo eh. Ibig sabihin, confident sa info. Hindi, kasi nakikita ko dito yun eh. Ati Tiger ay sabi ko nga tanggalin na eh. Kaya tinanggalan natin para masaya. Nilagyan ko ng jacket. Baka giniginaw eh. Yung happy farmer na tanga. Nababasa ko kasi. Kasi kailangan ko basahin yung ibang mga comments. Yun na nga instruction natin eh. Para hindi tayo pa ulit-ulit. Okay lang. Basta mag-comment sila about dun sa topic. Pero pagka hindi sa topic, tapos pa ulit-ulit pa yung napa-flood eh. Oh. Siyempre, mas importante yung comment ng mga tropa. Si Roque, ano sabi? Trust me bro lang. Maniwala daw kayo sa kanya. Personal claim. Walang preba. Walang independent confirmation. Kaya yung tanong, sino ang mas may risk kapag nagsinungaling? Sino mas mataas yung risk? Siyempre, ang presidente, global credibility ang nakataya. Ang presidente, global credibility. O versus isang individual na bading, na pwedeng mag-claim lang anytime. Oy, Boss Billy, feel ka, shut up. Need talaga ng straight dyan. DDS. O nga eh, hindi makaintindi ng buti pa si Boss Raymond mo. Ayan isa-isang comment lang, mamaya na ulit magka-comment yan. Biruin mo, global credibility, isang presidente, sinasabihang nagsisinungaling sa isang official statement.
versus sa isang individual na pwede mag-claim na ng kahit ano. Kahit ako pwede ako mag-claim na natawagan ko si ano eh. Ano ba nakataya sa akin? Eh pagka hindi pala totoo yung sinabi ko, pwede sabihin, joke lang. Bakla ako eh. Okay ba yun? Anong laro to? Siyempre, kagaya ng lagi natin na obserbahan dito, narrative warfare. Hindi na to simpleng totoo o hindi lang eh. Ito ay ano, narrative positioning. Kapag pinaniwala mo yung tao na sa fake news yung presidente, anong mga pwedeng resulta? Nawawasak ang trust sa gobyerno. Nagkakaroon ng duda sa official institution. Pucha, isang oras na, isang topic pa lang. Oh, lumalakas ang alternative narratives kahit walang ebidensya. Yan yung tinatawag nating credibility sabotage play. Ito mga mandirigma, isipin nyo kung ikaw ay may kausap sa ibang bansa, tapos ganitong kasensitive na issue, tapos wala kang maipakitang kahit anong proof, diba, maniniwala ka ba agad-agad? O hanapan muna ng ebidensya, Mang Joyce Smooth. New Jersey, 334. Pwede ganyang ka-sensitive na issue. Ang dami nyo kasing tanga mga DDS eh. Diyan sila nag-i-invest sa katangahan nyo. Namumuhunan sila sa kaeng-engan nyo mga DDS. DDS udang lugar. Bakit? Eh, ang dali niyong utuin eh. Hindi. Nakausap ni Roque. Humingi ba kayo ebidensya? Kasi dito nasusukat yung critical thinking eh. Hindi kung sino yung mas maingay, kundi kung sino yung may hawak ng katotohanan. Lapag-lapag ng ebidensya. Sa dulo, hindi ito laban ng opinion eh. Laban ng ebidensya versus kwento. Tandaan nyo, yung katotohanan, hindi kailangan ng trust me bro. Kasi ang katotohanan, kayang tumayo kahit. Alam niyo na. Di ba? So, putya, isang oras yung topic natin yan. Anong klase? Anong nangyari? Mabuhay ang mga DDS na utak luga! Sabi ni DDS udang lugar. DDS ng tanga. okay lang yan. Kahit DDS udang lugar. tapos na tayo. Sa topic natin. Pwede na kayo mag-comment. Yung mga tanga. Kunyari, DDS ka, tas tanga ka. Mag-comment ka na. Ngayon kayo mag-comment. Kasi mamaya, hindi na naman ako magbabasa ng comment. Di nga. Sabi, Boss Just Demolay. Hey! Shout out. So, mag-comment na. Ngayon, mabuhay ka boy. Ungas. The best political analysis. Hayop. Walang nga ka. Sabi ni Ryan Hong. Ay, Boss Just Demolay, shout out sa'yo kahit ano, sabihin mo, DDS pa rin ang the best. Okay. Pwede wow. Pwede okay. Kayo na the best. Okay na. Yun. At least napasaya kita. Di ba? Asan na natin? Wala pala dito, no? So, punta na tayo sa ating susunod na topic. Of course, huwag niyo kalimutan si Ma'am Admin Rich, si Ma'am TPL3, yours truly, Banat Boy. Yan. So, wala nang comment yun. Matalino ang DDS, inggit ka lang. Siyempre. Matalino kayo, di nakakainggit kayo. Pag matalino talaga, nakakainggit. Di ba? Makakita ka na mas matalino, no? Pero kung pares lang tayo matalino, ba't ako mainggit sa'yo?
dapat mas matalino ka. Kaibigan mo si Wong. And to all mandirigma, shout out, sabi ni Boss, si Boss Jax Demolay. So anyways, let's proceed dun sa susunod nating topic. And of course, magandang araw po ulit sa lahat. Magandang gabi. Eto. Ayan ha, Boss Raymond Mong, ito yung inaabangan mo. Oh, magpinsan laglagan na, sabi. Sabi ba? Buti, narinig ko rin yung pangalan ni Saldico, ni Ombudsman Boying, narinig ko rin yung pangalan ni si Ombudsman Boying, si Saldico, at saka si Chis Escudero. Paano naglaglagan dun? Diyan, galit ka na, oh. Galit na nagsalita si Speaker Martin pero hindi niya binanggit man lang si PBBM kung talagang galit na nga siya, kung talagang laglagan na. Bro, magaling ka siguro kumanta. Maganda boss. Wala, hindi tayo kumakanta, Brad. Di ako marunong kumanta. So, punta na tayo dito. Oo nga, no, na-miss ko na kumanta. My goodness. Eto ako, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan, mga DDS na utak-luga. DDS, utak-luga. DDS na lang-tanga. DDS, utak-luga. DDS na lang-tanga. Tanga, sinabi niya, executive. Executive. So pag executive pertains to pinsan, ganon? Kaya hindi niya ba sinabi DPWH? Eh kasi yung DPWH, executive. Hindi mo pwede si Bunuan? Anak ng pating, oh. Anyways, so, eto, punta na tayo dito sa ating, topic na pangmalakasan. Ikaw, Toby Chanko, noon ka pa. Sabi ni Boss La Chica. Eto, hindi, ito naman kasi ang topic natin. Deadline justice versus tunay na hustisya. Kapag minadelay ang kaso, sino yung talo? Oh. Ito yung sinabi ni dating Senador Coco Pimentel. Okay? So, let's discuss. Okay? Magandang gabi ulit. Punta na tayo dito sa ating susunod na talakayin. Good evening mga mandirigma. Welcome sa Thinking Ground. Siyempre, welcome din dito sa channel ng ating kapatid na si Tolniolo. No? Siyempre, nandiyan si Nanay Maria Marilyn Embido Bautista. God bless you all. Ayan, nasabi. Oh. So, deadline justice versus tunay na hustisya. Ngayon, pag-usapan natin, yung isang napaka-importanting babala mula kay Coco Pimentel. Ayan. Siya yung topic natin. Ngayong pangalawang topic. Simple lang naman sinabi niya eh. Pero sobrang bigat ng implication. Kaya, I decided na i-discuss natin to. Pero syempre, bago ang lahat, sabi ni Nanay Maria, mabuhay and protect our beloved, great, hardworking, and best President BBM ever, and FLM, God bless your family. Woo, woo, woo! Para sa mga DDS na utak-luga na. Sabi ni, daw? Kaway-kaway sa mga bobong... Ito naman, sabi ko sa inyo eh. Mamaya kayo mag-comment. Kahit, basta pagdating sa, kung gusto nyo mabasa natin dyan,
patungkol dun sa topic natin. Pero pag hindi, mamaya kayo mag-comment, sasagutin natin yan. Diba, sinagot naman natin. Ay, basta ako naniniwala ako kay Congressman Martin. Of course! Hanggat walang ebidensya, di ba? Ma'am Lilibet? Hanggat walang ebidensya sila, si Ma'am Plant Lady Beth yan, si Ma'am Lilibet Duldulaw. Hanggat wala silang ebidensya na nagpapatunay na talagang itinuturo si Speaker Martin, kay Speaker Martin tayo. Di ba? So, ito yung sinabi niya, ang hustisya hindi minamadali. Hindi dinidikta ng deadline. At lalong hindi dapat pinapailalim sa ingay ng publiko. Na yan kasi yung ginagawa ngayon ni Ombudsman Boying. Hindi dapat yan iniingay-ingay, kinakaw-kaw. Para dyan sa ingay ng sa publiko. Kasi pag ginawa mo yan, hindi na hustisya ang hinahabol mo, output na lang. Delikado sa deadline justice? Eto mga mandirigma, isipin nyo to ha. Kapag ang isang opisyal, tulad ng ombudsman, nag-set ng deadline, halimbawa, by May, may kaso na. Tanong, ano sinusunod mo? Katotohanan o yung kalendaryo mo? Ang problema kasi, buka ng buka yung bibig mo, Ombudsman Boying. Asa na yung pangako mo? Putya, bago magpasko. Ang problema, pati si PBBM napapahamak dahil sa iyo, Boying. Di ba? Putya tuloy, Hindi, meron na. Bago magano. Anak ng teting, asa na? Hiyang-hiya na kami sa mga pinklawan eh. Na mga big fish. Yung iyaano natin. December pa yun. January, February, March, April, May. O tsaka kalahating taon na. Simula ng Pasko. Ngayon, nauutot ka. Kandautot ka ngayon. Kung paano mo mamadaliin. Tawag ka kasi puro deadline. Kaya dito pumapasok yung babala ni Coco Pimentel eh. Diba? Kapag deadline ang hinahabol, napipilitan kang mag-file. Kahit hilaw pa yung ebidensya. At pag hilaw ang ebidensya, mahina ang kaso. Babagsak sa korte. Patas ang probability na walang makonvict. At ang pinakadelikado, nawawala ang accountability. Kasi once na madismiss ang kaso, double damage yan. Nakalakusot na yung posibleng guilty, nasira pa yung kredibilidad ng sistema. Boss Jubel Sunday, Italy. Alam niyo yung hustisya, hindi yan public performance. Hindi yan hindi nyo yan stage. Hindi yan stage ng mga Rimulya. Please. Hindi dapat nagpapapressure sa publiko yung isang ombudsman. And besides, kung ginawa mo talaga na magaling yung trabaho mo, hindi sana, baka may mga nahuli ka. Hindi to social media. Diba? Hindi ito yung patrending topic. Hindi porket mainit yung issue, kailangan may resulta agad.
Kasi kapag nagmadali ka, para lang masatisfy yung publiko, justice becomes performance. Ikaw kasi yung nagbigay ng deadline eh, kahit nung Pasko eh. Kaya dito malinaw yung sinasabi. Ang ombudsman, hindi yan politiko, hindi spokesperson, hindi campaigner. Grabe eh. Nawili ka magpa-press ko, ano, oh my God. Ang ombudsman siya yung guardian ng batas. At ang tunay na guardian, hindi nagpapadala sa ingay, nagpapadala sa ebidensya. Alam niyo, hindi naman lahat ng basta nasa posisyon. Kaya ka, ang alam may kasalanan agad. Iyan yung pinaka-critical part eh. Ngayon may mga pangalan na binabato. Kasama siyempre, si Senate President Chis Escudero at siyempre si Speaker Martin. Sabi ni Ma'am Lilibet, mga DD shit, bobo at tanga, puro dada. Naman si Boying, papogi lang, kinasuhan si Congressman Martin na di nababanggit. Pero si Chis binabanggit, di pa kaya nga si Chis Escudero po dyan, pa-blind item pa. Binanggit na, sinabing kakasuhan, pero pa-blind item yung pag-announce eh. Mukhang tanga. Oh, sino yung mga pinabatong pangalan ngayon? Si former Speaker Martin at si former Senate President Chis Escudero. Pero sabi nga ni Coco Pimentel, no? Ni dating former Senator Coco Pimentel, hindi krimen ang pagpasa ng batas. Kung may problema sa implementation, hindi automatic kasalanan ng gumawa ng batas. At dito pumapasok yung core principle ng hustisya. Individual accountability. Hindi pwedeng dahil leader ka, guilty ka na. Dahil nasa taas ka, ikaw agad yung may kasalanan. Kailangan pa rin ng direktang partisipasyon, kontrol, siyempre, yung pakinabang. Kung wala yan, walang kaso. Ang nagsabi na niyan isang magaling na abogado, si Coco Pimentel. Madaldal si ombudsman, wala naman sa gawa, sabi ni Boss Jubel. Wala, no? Wala sila eh. Direktang partisipasyon, kontrol, at syempre, walang pakinabang. Walang kaso. Direct evidence versus haka-haka. Yan yung pinaka-real talk dyan eh. Sa batas, hindi pantay-pantay ang ebidensya. May hierarchy yan. Yung direct admission, sworn affidavit, documents, financial trail. Kanino mo ikukumpara? Sa sabi-sabi? Sa hinala? Tapos sa name dropping na palya? O halimbawa natin kay Senator Chis Escudero. O, may allegation na may sworn affidavit. Detalyadong amounts. Specific locations. Higit sa lahat, admission ng donation. Ano ibig sabihin? May laman ang kaso kay Chis Escudero. Pwedeng imbestigahan, pwedeng dalhin sa korte. Kay Speaker Martin, ayon sa mga ulat, walang direct evidence. May no adverse finding. Yung mga testimonya,
hearsay o madalas binabawi. Gutesa, 18 Marines na nalusaw na. Ma'am Rayan, biruin mo, no? Dati 18 Marines, oh. Ngayon, ano na lang eh. Yung abogado na lang yata yung natira. Oh my goodness, yung abogado na lang natira, ganon. Yun ang mahirap. Ano ibig sabihin nun? Wala kang matibay na tatayuan sa korte. Ba't wala kang direktang ebidensya? Tapos may ano pa, yung mga findings adverse. Oh. Tapos mga testimonya, puro mga chismis, hearsay. Eh narinig ko po eh. Na direkta, hello, direkta mo ba nakita? Hindi po, pero narinig ko lang po eh. 18 Maritas, sabi ni Boss Carlo Benson. Sigurado ba kayo? Na inabo, hindi po namin nakita pero narinig po namin eh. Narinig nyo inabot? Opo, narinig namin. Ang dalawa namin mismong tenga. Ang ganda eh, no? Wala kang tatayuan sa korte. Kung ano man yung mga pinangahawakan nila, laban kay Speaker Martin, hindi tatayo sa korte. Tandaan nyo to mga mandirigma. Sa korte, hindi uso yung feeling ko. Sa tingin ko. Wait, sa tingin ko. Feeling ko. Ang uso, napapatunayan ko. Mapapatunayan ko. Ito ebidensya ko. Ako mismo nakakita. Sigurado po ako. Ito po yung mga ebidensya, ito po yung mga pirma. The fact fact-finding muna bago akusasyon. Fact-finding muna bago akusasyon. Ito yung pinaka-basic eh. Pero madalas, nakakalimutan. Dapat, investigation, tapos evidence, tapos case. Hindi announcement, pressure, tapos pilit na kaso. Dapat, alam mo naman yan, speaker eh. Ombudsman Boying eh. But yun pa rin yung ginagawa mo. Abogado yan ha. Meron mo announcement, tapos pressure, tapos hilaw yung kaso. Kapag binaligtad mo yan, puta, scripted na yung ending. Hindi na objective, hindi na patas. At sabi nga, to be fair to everybody, dapat patas. Kasi ang hustisya, hindi lang para sa biktima. Siyempre, para din doon sa inaakusahan. Kapag sinira mo ang proseso, sinira mo yung buong sistema. Ito mga mandirigma mas gusto nyo ba na mabilis sa nahustisya? Kahit may risk na mali? O mabagal pero sigurado na may ebidensya at mataas ang percentage ng conviction? Kasi yan yung tunay na laban ngayon eh. Hindi lang kung sino yung guilty, kundi kung paano natin hinahanap ang katotohanan. Tingnan niyo, pag pinagsama-sama niyo lahat, admission is greater than allegation. Di ba? Direct evidence is greater than hearsay. Dokumento is greater than chismis. Kaso na may basihan is greater than kaso na pilit lang. So, all of those, kalaboso talaga si Chis. Pero ano nangyayari? Lahat nakaturo para makasuhan na si Chis. Pero pilit
Pilit na si Speaker Martin ang tinuturo. Pilit. Si Cheese, asa na? Nowhere to be found. Nowhere to be found. Kung gusto nyo. There's only one name I can found. Website. Paggamit. Yun ang ano dyan eh. Kaya tama si Coco Pimentel eh. Di ba? Doon sa babala niya, kapag minadali mo ang hustisya, mahihinang kaso ang lalabas. Babagsak sa korte. At tuluyang mawawala ang pananagutan. Pera na naging bato pa. Kulong na po siya, laya pa. Kaya alam nyo, no, hindi lahat ng inaakusahan may kasalanan. Di ba? Innocent until proven guilty. Yun ang ano eh. Hindi lahat na may kasalanan. Siyempre, hindi lahat ng tahimik walang ebidensya. Sa laban ng katotohanan, hindi panalo yung pinakamalakas na sigaw. Panalo yung may pinakamatibay na pruweba. Oh, let's end it with that. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake
Manggap